Magandang umaga, bansang Pilipinas. Sinalakay ng mahigit 100 armadong kalalakihan ang North Cotabato District Jail kaninang 1:41 na madaling araw na nagresulta ng pagtakas ng mahigit 100 bilanggo. Ayon kay Provincial Police Director Superintendent Emmanuel Peralta, sinalakay ng mga armadong lalaki ang provincial jail kung saan isang jail guard ang nasawi matapos tangkain nitong harangin ang pagtakas ng mga preso. Hindi pa matukoy kung anong grupo ang sumalakay sa bilangguan. Ayon naman kay Superintendent Peter Bungat, officer in charge ng North Cotabato District Jail, sa huling pagbibilang nila sa mga bilanggo kaninang 4:00 ng madaling araw, umabot sa 132 ang mga nakatakas. Pawang mga sospek umano sa mga kasong may kaugnayan sa droga at pambobomba ang mga nakatakas na bilanggo. Nagkaroon ba niya ng 30 minutong palitan ng putok sa pagitan ng mga jail guard at ang mga sumalakay na grupo. Patuloy ang ginagawang pagtugis ng mga otoridad sa mga tumakas na preso. Nakabantay na sa ngayon ang militar at PNP Special Action Force sa mga lagusan mula sa Kidapawan City upang maharang ang mga nakapugang bilanggo sa mga lugar na posibleng madaanan ng mga ito. Hindi pa matukoy ng mga otoridad kung anong grupo ang mga responsable sa naturang pagsanakay. Samantala, patay ang 4 na katao bilang ng pagbabarili nasa North Caloocan kagabi. Kung sino-sino ang mga ito at kung ano ang motibo sa pagpaslang, alamin natin sa report na ito. Pinagbabaril at napatay ng mga nakamaskarang gunmen ang 4 na katao sa isang bahay sa Caloocan City kagabi. Dead on the spot ang mag-asawang Jeffrey at Wina Robles sa banyo ng bahay nila sa Phase 8B, Package 1B, Barangay 176, North Caloocan, habang sa kama naman namatay si alias JR. Sinubukang itakbo sa ospital para mailigtas ang isang Michael Bonrostro pero hindi na siya umabot ng buhay at idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga pulis, 4 na lalaking sakay na motorsiklong walang plaka ang pumasok sa bahay ng mga Robles at pinagbabaril sila hanggang sa mapatay. May nakitang baril sa bahay ng mga biktima pero iniimbestigahan ng North Caloocan Police ang maaaring motibo sa pagpatay sa 4 na katao. Nasa 30 patay sa panibagong suicide bombing sa Iraq. At sa Northern Brazil, mahigit 50 inmates patay sa nangyaring riot sa kulungan. Ang mga detalye niyan alamin natin mula sa aming kasama si Juliet Caranyan. Nasa 30 katao ang namatay habang sugatan ang 25 sa nangyaring car bomb sa Baghdad, Iraq. Karamihan sa mga namatay ay trabahador na naghihintay sa kanilang trabaho. Nagpasabog ang suicide bomber sa tindahan ng prutas at gulay sa Eastern Sadr City District sa Baghdad kung saan target rito ang mga pag-atake. Inamin naman ng Islamic State ang responsibilidad sa nasabing insidente. Nangyari ang pagsabog ilang oras matapos dumating si French President François Hollande sa Iraq. Nakipagkita si Hollande kay Iraqi President Fouad Masum at nakipagkita sila sa mga local officials sa Kurdistan. Binisita rin ng French President ang mga French troops na tumutulong sa Iraq para labanan ang mga ISIS. Pinasalamatan niya ang mga sundalo sa paglaban kontra terorismo. Anya ang paglaban sa mga terorista ay pagpigil na rin ng terorismo sa kanyang bansa. Naglunsad na ng airstrikes ang bansang France laban sa ISIS at nagkaloob ng mga gamit at pagsasanay sa mga Iraqi soldiers. Samantala, 56 ang patay sa nangyaring gulo sa Anisio Jobim Penitentiary Complex sa Manaus, Brazil. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang gulo mula sa 2 grupo na itinuturing na pinakamalaking crime gangs na nagkokontrol sa mga bilanggo gayon din sa droga. Sa pahayag ng State Public Security Secretary Sergio Fontes, ito ang pinakamalaking prison massacre sa kasaysayan at patunay na talamak ang droga sa bansa na di kayang hawakan ng kanilang gobyerno lamang. Kinumpirma rin ni Fontes na karamihan sa mga namatay ay pinugutan ng ulo. Natapos ang gulo ng palayain ang 12 prison staffers na na-hostage. Para sa PTV News, Juliet Caranyan. Samantala, bagong boat service ng Bangkok, Thailand inaasahang makatutulong sa problema sa trapiko sa naturang lungsod. Silipin natin ito sa ulat ni Binibining Elizabeth Kaching.
Mahigit sa 1,000 pasahero kada araw ang direktang makikinabang sa bagong bukas na boat service sa Klung Padung Krung Kasem sa Bangkok, Thailand. 5 kilometro ang ruta ng nasabing boat service na tatakbo mula Walampung hanggang Teos. Ayon naman sa tagapagsalta ng gobyerno na si Major General Sansern Kaukemnerd, ikinagalak ni Thailand Prime Minister General Prayut Chan-o-cha ang pagbubukas ng boat service sa tulong na rin ng Bangkok Metropolitan Administration o BMA. Hinikayat pa ni Prime Minister Chan-o-cha ang ilang ahensya para tumulong na mapaganda pang lalo ang mga pasilidad sa water transportation dahil malaking tulong ang pagbubukas at pagpapaunlad ng gantong uri ng transportation para na rin lalo pang mapagaan ang trapiko. Hiniling naman ng gobyerno sa mga boat operators at drivers na pagtuunan ng pansin at halaga ang kaligtasan ng mga pasahero. Maging ang mga residente na naninirahan sa riverfront communities ay may maiaambag sa kaligtasan ng mga mananakay at ito'y sa pamamagitan ng pagpapanatiling malinis ng ilog at ng mga kanal. Samantala, sinimulan na ng Department of Justice ang investigasyon sa nabistong big-time shabu lab sa San Juan noong nakaraang buwan. Dito iginiit ng mga naarestong Pinoy na nadamay lang sila sa krimen. Umaksyon si J.V. Arsena. Sa preliminary investigation sa Department of Justice, pare-parehong itinanggi ng 3 Pinoy na naaresto sa Mega Shabu Lab sa San Juan noong Disyembre 23 na may kinalaman sila sa iligal na droga. Kinilala ang 3 Pinoy na sangkot umano sa Shabu Lab na sina Salim Kokodaw Arafat, Bashir Jamal at Abdullah Jamal. Sa affidavit ni Arafat, iginit niyang walang ebidensya laban sa kanilang 3 na magdidiing sangkot sila sa pagbebenta ng droga. Nagkataon lang din daw na nadamay sila sa operasyon ng NBI laban sa target na 3 Chinese. Magugunitang naaresto sa isang kainan na di kalayuan ang 3 Pinoy. Nakuha mula sa kanila ang ilang bag na katulad ng mga bag na nasa sinalakay na bahay. May mga laman din itong mga shabu. Pero sa kanyang affidavit, idiniin niyang isang tawag ang kanyang natanggap mula sa isang di kilalang numero. Inutusan daw siya nito na i-drive ang isang kotse papunta sa isang lugar. At kung gagawin niya ito, ay bibigyan siya ng 50,000 piso. Sa tuwa sa alok, inaya niya ang kaibigang si Bashir na sumama. Dito naman tinawagan ni Bashir ang pinsang si Abdullah para sumama rin. Matatanda ang 3.6 billion pesos ang halaga ng mga droga na nakulimbat sa mga suspect noong araw na yon. Ang problema, sinabi ng isa sa mga suspect na siya ay minor de edad. Okay, sabi mo na 16 years old ka dito. The NBI is directed to submit a dental examination of respondent Salim on Friday, and the DSWD will see respondent Salim considering his allegation of minority. Isinalang na rin sa preliminary investigation ng 3 Chinese na nahuli sa Shabu Lab. Pero bigo silang makapaghain ng counter affidavit. Sa halip kasi na abogado, ay interpreter lang ang kanilang kasama. Do you have your counter affidavits? Nag-alok ng tulong ng Public Attorney's Office pero tinanggihan ito ng mga Chinese. Remember, they are detained, so if they don't have a counter affidavit either, we will proceed with the resolution of this case, or we will give them another last opportunity to file the counter affidavits. Itinakda ng DOJ sa Biyernes ang susunod na preliminary investigation. Ito na rin ang huling palugit sa mga Chinese suspect para maghain ng counter affidavit. Ang patay habang 22 naman ang sugatan sa isang aksidente sa Caloocan noong bisperas ng bagong taon. Pero hindi yan dahil sa paputok o ligaw na bala, kundi dahil sa karambola ng van at 2 bus sa kalsada. Makikita sa videong ito na nakaipit pa ang 2 sakay ng van matapos salpukin ng 2 bus sa Quirino Highway, Caloocan, bisperas ng bagong taon. Kinailangan na tuloy sirain ang pintuan ng sasakyan para maialis ang mga biktima sa pagkakaipit. Pero patay na ang babaeng pasahero ng van habang critical naman ang asawa nito na driver. Sa investigasyon ng Caloocan Police, napahinto ang van, doon na ito nasalpok ng Miami at Luzon bus. Yung multicab na sinasakyan ng mga biktima, nagminor po para magpagasolina. Kaya lang, yung nasa likurang bus niya, aksidenteng nabangga siya. May paparating naman na bus sa opposite lane, kung saan umusog siya papunta ron, nagkabanggaan sila. Pero depensa ng mga driver ng bus, yung van, sunod ako, biglang huminto. Wala namang signal na nakasunod ako.
Mabilis po ang dating tinumbok po yung likod ng multicab. Tumalsik po sa harap ko, dire-diretso sa may harap ng bus ko, sir. Aminado naman ang mga pasahero ng Luzon Bus na mabilis ang takbo nila. Papuntang palabas ng Bulacan, dito sa may Malaria. Traffic pa po, grabe po yung traffic. Maya-maya po, bigla nang umusad na. Bigla namang kumaskas yung driver ng bus namin ng Luzon. Biglang kaskasero. Nasaktan din ang ilang pasahero ng bus dahil sa karambola. Nabigla po ako yung parang may lumagapak. Nagsigawan na po kami. Tapos naramdaman ko, kala ko may pumutok ito. Ay, naramdaman ko pati yung apo ko, may mga bukol din. Sa datos ng Tala Hospital, 21 pasahero ang nilapatan ng paunang lunas at agad ding pinauwi. Sinagot naman ng Luzon Bus ang gasto sa pagpapagamot sa mga nasaktan. Mag-ubuan naman po kayo. Bali, marerepan po nyo yung pera. Hindi naman po kayo pababayaan ng opisina kasi kumpanya po tayo. Gagawa po tayo ng pirma lang. Kasong reckless imprudence resulting in homicide and multiple injuries ang isasampa sa dalawang driver ng bus. Kinumpirma ni Budget Secretary Benjamin Diokno ang pagtaas ng basic salary ng ating mga pulis at sundalo simula ngayong Enero. Ayon kay Secretary Diokno, ang dagdag na sahod ay kasama sa salary standardization, ngunit hindi ibig sabihin na may madodoble ang sweldo ng mga pulis at sundalo. Ipapatupad naman ang pagdoble ng sweldo sa susunod na Enero taong 2018. Samantala, pansamantalang tinanggal ang number coding para sa mga provincial buses ngayong araw hanggang bukas. January 4 ito, ayon sa Metropolitan Development Authority o MMDA, ito ay para sa mga bus na bumabiyahe mula sa Katimugang Luzon. More than 100 elderly and sick prisoners may be granted executive clemency. This was after the Department of Justice endorsed to President Rodrigo Duterte the names of 127 prisoners for pardon. According to Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, this recommendation for pardon was in line with the President's promise to free inmates aged at least 80 and those who have spent at least 40 years in jail. The inmates come from penal colonies under the control of the Bureau of Corrections, including the New Bilibid Prison and the Correctional Institution for Women. Samantala, tanggap muna tayo ng isa pang report, kampanya kontra death penalty, tuloy ngayong 2017. Ibabalitain sa atin ng RH14, Leth Narciso Abinales. Itutuloy ng mga tutol sa death penalty ang kampanya laban sa panunumbalik ng capital punishment. Naniniwala si Albay Congressman Ed Salagman na magagawa nilang mabasura ang death penalty bill dahil sa lumalawak na koalisyon ng mga kontra dito, kabilang ang mga mismong mambabatas, religious groups, civil society, NGOs at mga kabataan. Sabi ni Lagman, bit-bit nila sa kampanya ang argumento na hindi solusyon sa kriminalidad ang parusang kamatayan. Git ng kongresista, ang tanging argumento lamang naman ng mga nagsusulong nito ay ang paniniwalang deterrent ito sa karumal-dumal na mga krimen. Pero marami na anyang mga pag-aaral, hindi lamang dito sa Pilipinas kundi maging sa bansa, na hindi epektibo ang death penalty sa paghadlang sa krimen. Inaasahan ang mainit na debate sa panukala sa sandaling maisalang ito sa plenaryo sa pagbabalik ng sesyon ngayong Enero.